What's up mga kaagbay? Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey! Asan dyan yung maliwanag? Magandang tanghali. No? Magandang araw mga kaagbay. It's a lunch break again, right here, right now. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa aking bahay at maraming salamat sa pagtutok sa aking vlog. Kayo po ay nanonood ng Aniceto Garcia Vlogs. Yehey! Kumusta kayo mga kaagbay? I hope na nasa mabuting kalagayan kayo sa mga oras na ito. And I just hope na okay ang lahat sa atin. Of course, pag-uusapan natin sa araw na ito for today's video ang um, gaano nga ba gaano nga ba naapektuhan ang educational landscape ng nagdaang COVID-19 pandemic. So, we all know that starting from the school year 2020-2021, that's one school year. So, wala na po tayong pasok dahil sa COVID-19 pandemic. At 2021-2022. No? So, halos dalawang school year kung susumahin natin. Kasi part of the school year 2019-2020 sa may bandang fourth quarter ay apektado na rin ng nasabing pandemic. So, ayon sa mga pag-aaral, no, lalo-lalong PISA, makikita doon na ang Pilipinas ay nasa second to the lowest or nasa lowest po tayo ng kanilang ranking. So kung atin pong titingnan, ang ating mga estudyante dito sa Pilipinas ay nahihirapang magbasa or kung di man, kung nakapagbasa man sila, ay hindi rin nila masyadong naiintindihan ang kanilang binabasa. Bakit kaya nagkaganito? Bakit kaya mas lalong bumaba? Hindi akin yan. Sabi yan ng mga pag-aaral, ng mga researches, na bumaba talaga ang quality ng education, particularly na yung sa reading, literacy, and numeracy. So, naaalala ko noong nasa elementary pa lang ako, minamaster talaga ng aming mathematics teacher ang aming numeracy, particularly yung multiplication table. Tables 1 hanggang 10. No, minamaster talaga niya yan. And before we will start our class, no, sa mga panahong yun, ay nagkakaroon ng drill. So, nakahanda niya na ang flashcards ni Sir at pagtunog ng bell, of course, kailangan naming kumuha ng 1/8 sheet of paper at saka isusulat namin yung mga sagot sa mga tanong na nandun sa flashcards. So, 10 items yun. Halimbawa, table 5. So, 5 times 1 hanggang 5 times 10. At kapag hindi mo ma-perfect yun, malalagot ka. Mananagot ka. Oo. Dahil
masasabi ko na stricto yung aming teacher. Gusto niya na perfect kaming lahat sa drill. Hindi po pwedeng sumimplang. Hindi po pwedeng 9/10. No, it's not acceptable. Kaya, may mga panahon na nagkakamali talaga, no? It means to say, hindi pa namin gaanong master yung table na yon. So, we got 9/10, 8/10. So, ang nangyari is squat. Nag-squat kami. Oo, squat talaga. It's either luluhod ka sa sahig na may buhangin or ganito, tapos lagyan ng tigtatatlo or tiglilimang aklat dito. Ganyan. Sometimes ganyan. So, ganun ka-stricto. No. So, ayaw man namin, ngunit kailangan. In order to pass, you need to memorize, and not just memorize, master the multiplication tables. Ako mismo sa sarili ko, masasabi kong I'm not good in mathematics. Hindi talaga. It's not my forte or fort. Paano ba yun? It's not my thing. So, hindi ko talaga maatim na ang tawag nito. Hindi talaga po pwede na hindi ko talaga kaya na i-master yung mga basics ng mathematics. Parang ayaw ko ng maging ganun. So, makailang ulit akong ganyan. Pero, I learn from my mistakes. Makailang ulit man akong nagkamali. Sinikap ko talaga na ma-master ko ang mga bagay na yon. Ang mathematics. Dahil naniniwala ako na kahit paunti-unti, I will be able to improve my skills in numeracy. At sa literacy naman, confident ako sa sarili ko na simula grade 1, kasi hindi ako nag-kindergarten, dumiretso ako ng grade 1. Simula grade 1, masasabi ko na ginagalingan ko talaga sa pagbabasa. So, binabasa ko ng maayos yung mga pangungusap at mga talata na gusto nilang ipabasa sa akin. At saka, sinisikap kong masagot ng tama yung kanilang mga itatanong sa akin pertaining to the given article, no? So ako, kampante ako sa sarili ko, but we cannot judge other people. Bagay yung mga estudyante, bakit nagkaganon? Bakit yung mga estudyante natin ngayon, bakit nahihirapan, no? Doon sa numeracy and literacy. Kaya sinikap talaga ng gobyerno, particularly ng ating mga kataas-taasan sa Department of Education, na mas mapaunlad ang karunungan sa numeracy at literacy at mas maiangat, no? Mapaangat ang antas
ng ating edukasyon dito sa Pilipinas. I totally agree and nagustuhan ko itong National Learning Camp or NLC. Na? Isa siyang magandang package, isa siyang magandang paraan upang mapaunlad natin ang pagkatuto ng mga estudyante. Ngunit dahil first time pa lang, no, first year pa lang ng implementation ng programang ito, hindi natin anong tawag ito? Hindi natin masasabi na perpekto ang programang ito, no? Ang pag-implement, kumbaga, ng programang ito. May mga kailangan pang i-improve, ngunit para sa akin, pasado. No? Pasado siya. And ito ay magandang ng tawag nito, programa, no? Para may mga gagawin naman yung mga estudyante na parang bored na sa bahay nila. No? You say, especially those who are intelligent enough. So, sumali talaga sila. No? Nag-enroll talaga sila. Isa yung magandang opportunity. And of course, I challenge the students na sa next school year 2023-2024, dapat pagsikapan yung maigi. Yung, kumbaga, kung ano yung dinidiscuss ng teacher, you should be able to understand. You should be able to digest, no? Yung mga lessons para marami kayong ma-learn, no? Please remember that these are things or lessons which you can use in your day-to-day life in the near future. Magagamit nyo ito, this is an example of lifelong learning. Dapat kayong mag-learn, dapat kayong makinig talaga sa guro. If you don't understand the lesson, you better ask questions, no? Doon sa inyong mga teachers, nang sa ganun ay mas mapaunlad at mapayabong natin ang inyong mga kaalaman. Alalahanin nyo na ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. So, kung pinagsikapan nyo ang inyong pag-aaral, of course, maganda yung magiging future nyo. Hindi man kayo lahat magiging edukado or hindi man kayo lahat makatapos ng mga profesyon, but then you can use these learnings in your day-to-day life. Applicable yan. At hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey! God bless! Bye-bye!